sinitsit eh. Pag sinitsit tayo, talaga kami nagmamadali yan. 2 minutos na, makalipas ang alas 12 ng pananghalian po ninyo. Ayan ha, sila nanananghalian ha. Tama. Kami po ay maghahatid sa inyo ng mga balita habang kayo'y nanananghalian. Ano man ang ulam ninyo, okay lang yan. Basta ang mahalaga, masustansya, kahit na mura lang yan, basta may sustansya at nagkakaisa ang pamilya. At may pera. At may pera. Yun ang hindi ko alam. Bukas may pera na! Bukas may pera na pala. Okay, 2 minutos, makalipas ang alas 12 ng tanghali. At ito na po si Senyor Pacheco, ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso, hanggang una tayo ng hapon. Kasama natin ang buong pwersa ng News and Operations Center ng DWIZ Radio at Aliw 23 TV. At ganoon din po ang reportorial team. Siyempre, kasama namin yan para po maglaan sa inyo ng mga sunod-sunod na mga report. At siyempre, mga balita, dito pa rin sa ating pang-Webes na pagtatanghal ng Senyor Balita! Bilis ng araw, ano? Ang bilis ng araw, 25 na. Sweldo na naman bukas. 26. 25 ba? 26? 26. Kapon niya 25. Nakalagay kasi. Huy! Laging nalilito yan. Nalito kaya 25. Laging nalilito pag sweldo na, no? Hindi pa ata makamove on sa EDSA yung nagsulat niyan. Kaya binabasa ko lang, 25. Okay. 26 na, senyor. 25 ang headline nyo, ha? Headline na 25. Ang makakawala nyo, ako gumagawa ng ano ko, ha? 26 po. Binabasa ko lang ho yung script. Excited, masaya pa sa EDSA siguro. Palagay ko dahil sa sweldo na bukas. Sweldo. Okay. At siyempre, nangunguna. Tingnan na natin muna yung mga balita natin. Senyor Balita! Nangunguna sa aming mga balita ngayong araw na ito ng Huwebes, ika-26 ng buwan ng Pebrero. Aligasyon ng mga sinasabing dating Marines sa delivery ng mga suhol mula po kay dating Congressman Saldico. Ayun, biniverifika na ng Senado. Okay. Senyor Balita! Samantala, malungkot na balita to. Ang Kamara, aminado, mahihirapan daw silang ma-impeach si BP Sara sa 20th Congress. Yan ang inaamin na nila. Senyor Balita! Administrasyon ni Pangulong Marcos, binalaan po ni dating Presidential Chief, matindi talaga to si Panelo, no? Legal Counsel Salvador Panelo. Senyor Balita! At mas bababang income tax rates sa 2027 isinulong mo sa Senado. Senyor Balita! Yan po ang ating mga pangunahing mga balita. Hihatid po namin ang mga detalye niyan. Siyempre, bago po namin ihatid ang detalye niyan, hihatid muna namin sa inyo ang whether you like it or not. Itong bagay nito, bakit gano'n? No? Whether you like it or not. Wala kaming magagawa. Nagbabalik. Parang gano'n. Wala ka. No choice. Wala kaming magagawa. Ang tawag dan, wala kayong no choice. No choice kami. Talagang magbibigay kami. Magigiboy kami talaga. Okay, ito na po. Ay ahatid po ng ating kasama. Matapos pong mawala ng mga ilang araw. Ang tagal ko nawala. Medyo bumalik ulit. Ayan. Nagbago ang isip niya. Babalik daw siya ulit. Parang bagyo. Ay, hindi ako bagyo. Hindi bagyo. Hindi naman. Okay, alamin natin ang lagay ng panahon. Ihatid po ng ating El Bonito. Daryl! Justin! Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Buenas tardes, senyor. Ako ay busy. Long time no busy. hear. Kaya nga Long time no hear. Busy eh. Busy talaga. Iba talaga yung busy. Hindi ka tatakbo, Hindi, ayoko. Sabi mo, busy ka eh. Busy lang ako pero ayoko maging busy. Kala ko. Iba ang busy presidente, ha? Mabigat na trabaho yan. Okay. Tayo ay relax lang. Ika nga, pakuya-kuya kayo lang tayo sa balita natin. Kasi, mainit na, senyor. Talagang mainit na. Mainit na talaga. Pero napakalamig pa rin dito sa loob. Dito pagka lumamig dito, iinit ulo niya. Kasi masisira yung gamit. Pag uminit. Pag uminit.
uminit. Pag Oo. uminit, oo. Ibig sabihin, easterlies po ang na major weather system na umiiral sa malaking bahagi ng bansa. Wala akong babanggiting amihan. Walang amihan na umiiral. Pero, hindi pa nagdedeklara na tapos na ang panahon ng amihan. Meron pa rin. May hirit yan. Baka may isa pa. Baka may isang hirit pa ng amihan maaring maranasan. Pero kung hihirit man ito, senyor, maaring humirit na lang ito sa hilagang bahagi ng Luzon. Okay. Northern Luzon na lang. Sa kasalukuyan, easterlies nga po ang magdadala ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagulan at may hina o katamtamang mga pagulog at pagkidad. Sa Caraga, Northern Mindanao, Davao Oriental at Zamboanga del Norte, maging sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa. Pero ang katumpas ng mainit na panahon, senyor, walang bagyo. Okay? Mas gusto naman natin na mas walang gusto ko yung bagyo. walang bagyo. Amo Oo. na mainit sa akin, wag lang bagyo. Oh, Kasi alam mo kung bakit? Bakit? Hassle ang bagyo eh. Naman. Samantalang ang init, Oo. pwede mong ituloy ang meeting mo. Oh, tama. Oo. Hindi ka mukha ng bagyo. Naku, boss, cancel. Cannot be, Cannot be. Hindi ka makakating. Wala. Isa lang ang dahilan dyan. Alam mo Baha. kung ano? Kasi sa Pilipinas, may Oo. flood, walang Walang control. control. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pero ang good news natin, huwag nyo na munang isipin at ito yung time na talagang ayusin nila literal yung flood control project Ayan. dahil walang bagyo sa susunod Ayan. na isa. Magkakaroon sila ng pagkakataon Yun. na ma-overcome yung mga nangyaring mga sablay. Pero ang tanong, kung magdadagdag pa sila ng sablay o itutuwid na nila yung pagkakamali Ay, dapat nila. ituwid na. Dapat naman talaga. Dapat naman. Wala po tayong inaasahang bagyo hanggang sa unang 5 araw ng Marso na ngayong 2026. Kaya pala nag-aapura si Secretary Vince. Oo. Kasi Sinasamantala na niya. susulitin. Tapos sa Semana Santa, sa mga mahal na araw, 24 hours sa puro trabaho. tagaraw yan, ha? Oo. Talagang tirik na tirik ang Hanggang araw Abril yan. Oo. Pawis, pati kilikili. Oh. Ay, iba pala. Iba. Sorry. Pasintabi sa mga pawis ang kilikili. Sa mga kumakain. Sa mga kumakain pala, sa mga kumakain. Sorry. Universal ka ba ng kiligili? Wala pa. Wala pa, wait lang. Wala pa at wag na. Hindi, kung meron, kung meron. Bakit? Papasok Sa bata yun? Para pag kami kumeron sa kilikili, mag-shave na. Oo. Sa 3 araw na weather forecast po natin sa Metro Manila, Senyor, good news, maganda at maliwalas pa rin tayo. Friday, Saturday, Sunday sa Metro Manila. Maganda ang lagay ng panahon. 24 hanggang medyo mainit at 33 degrees Celsius. Sa Metro Cebu, ganun din. Mukhang wala tayong pagkantang magaganap ngayon sa ating weather forecast. So mag-uusap na naman tayo ng mga heat index. ha? Pero wala pa tayong heat index Wala na pa, monitor. wala pa, okay. Magsisimula tayo mag-monitor ng heat index next Monday sa Yan. dating na Lunes. Talaga, ha? Kasi Meron doon ulit magsisimula ang monitoring daily monitoring ng pag-asa sa ating heat index. Pero Okay. huli ko nakita sa ibang mga records na meron ako sa Metro Manila, it feels like 27 degrees. Hindi pa Okay. ganoon kainit. Parang Mainit na. aircon lang din yun. Okay. Hindi, Okay yun. Okay lang yun. Hindi yung mga 40, 42, walang ganon. 27 degrees pa rin. Sa Metro Davao, bagamat maganda at maaliwalas sa Sabado-Linggo, asahan po sa Biyernes at Sabado, sa Linggo may mga konting ambon lang at may hina lamang ng mga pagkulog at pagkidlat. Kadalasan hapon o gabi nangyayari yan, dulot ng easterlies pa rin. Nasa 24 hanggang 32 degrees ang temperatura sa Metro Davao. So matagal-tagal tayo hindi kakanta. Depende. Kasi sabi mo, puro init Oo. yan eh. Wala naman tayong kanta ng Pero mainit. paalala ko senyora, kung hindi ako nagkakamali, i-verify ko ito, hindi ko alam ko pero parang hindi pa nagte-terminate ang pag-asa ng sinasabi kong La Nina. May La Nina, so may posibilidad pa rin naman ng bagyo. Hindi ibig Okay. sabihin na summer season, wala nang ulan ha. Okay. Minsan yung sobrang tindi ng init, ayan, nagre-resulta yan sa mga pag-ulan sa hapon o gabi. Okay. Yan ang babantayan natin sa kabuuan ng buwan ng Marso at Abril, lalo na pag diniklara na ng pag-asa ang pagsisimula ng summer season. Abangan natin yan. Sunrise, sunset na. Summertime. Wow, what time is it? Summertime. Parang kanta lang ng high school music. Summertime. Ay, may sa'yo iba. Sa akin pang bagets. Sunrise, sunset po natin. Tumilawak pa rin ang manok. Kaninang alas 6:15 ng umaga at asahan ang paglubog ng araw. Alaga niyo yung manok na yan. Hindi ako, siya. Wala akong alaga, siya. Yan, Mukhang alaga. sagana eh. Sagana. Basta pag siya sagana yan. Pero yung mga manok niya, namimiss siya. Kasi dati hanggang alauna lang, tapos nakikita niya na yung mga manok niya. Eh, yung mga talunan, medyo ano na. Talunan? Yung mga Yun ba talunan. yung mga nung eleksyon? Ay, hindi, talunan pa. Mali na naman. Manok eh. Mali na. Manok eh. Manok, Yung mga oo. sinasabi natin, mga, ano tawag natin dyan sa mga talunan ng mga manok? Kalimutan ko. May tawag Wala, sila meron dyan. o wala eh. Mga ganun eh. Hindi po ako nagsasabong ha. Napapanood ko lang. Nakikita ko lang ha.
Ang aking komento kanina ay napanood ko lang, ha? Oo, Hindi ko napanood. wala Oo. akong kinalaman dyan. Sama na! Wala. Sama na! Ayun. Gugulat ako sa ano, ha? Ito, ikaw, umamin ka, senyor. Sandali, alas 6:03 po mamayang gabi ang ating sunset. O siya, sa mga nagsasabong tuloy, mga nanananghalian dyan, enjoyin po ninyo ang inyong pananghalian. Yan ang muna aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po, hindi nagsasabong, si El Bonito Daryl. Justin, nagbabalita ng tama, nagdilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Senyor Balita! Maraming salamat, Daryl Justin, sa pinakahuling lagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Huwebes, ika-26 ng buwan ng Pebrero. At siyempre, enter na tayo, tuloy-tuloy na tayo sa mga rumerepeke at umaariba nating mga balita. Sa mga detalye ng ating mga umaaribang mga balita, nagsagawa na po ng evaluation at verification si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson dito po sa aligasyon ng 18 nagpakilalang dating mga sundalo daw na nag-deliver umano ng 805 bilyong piso na suhol alinsunod umano sa utos ni dating Congressman Saldico. Mabibilang mo ba yon? Mabibilang ba natin yun? Parang hindi natin kayang bilangin yan. Ayon po kay Chairman Lacson, kailangan munang suriin at i-verifika ang kanilang iligasyon bago magpasya kung dapat pang ipatawag ang mga lumantad na mga Marines. Ayan. Samantala, naipasa na kagabi sa Senate Blue Ribbon Committee ang Resolution number 317 ni Senator Amy Marcos na humihiling ng investigasyon ukol sa deliveries ng maletang pera na kickback umano mula sa flood control projects. At bukod dito, bago pa ang resolusyon, sinabi ni Lacson na sumulat na siya sa Philippine Navy at Philippine Army para alamin ang record at background ng mga dating sundalo dahil anya may pauna ng impormasyon na ilan sa kanila ay dishonorably discharged. Ayan. At ang iba ay hindi naging sundalo kailanman. O depeke, hindi lahat pala Marines yan. Okay, 14 minutos, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Kinundi na naman ng Philippine Marines Commandant Major General Vicente Blanco III ang naging papel ng mga dating Marines na umano'y naging bagmen ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ayon kay Major General Blanco, hindi dapat respetuhin ang mga ex-Marine na sangkot sa flood control scam dahil nauna na silang tinanggal sa serbisyo sa pamamagitan ng dishonorable discharge. At dagdag pa ng General, pawang sariling desisyon niya ng mga sangkot bilang mga pribadong individual ang naging papel nito sa issue. At kinumpirma rin ni Blanco na 3 sa 18 ex-Marines ay nagretiro na sa serbisyo. Naunang sinabi ng Philippine Navy na hindi mga Marines ang 4 na individual sa naturang grupo. Senyor Balita! 15 minutos, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tingnan muna natin ang buwan namanong report natin magmumula sa Palasyo ng Malacanang. CICC, inamin na di lahat ng mga biktima ng online lending harassment ang nagrereklamo sa kanilang tanggapan. Alamin nga natin ang detalye mula kay Gilbert Perez. Gilbert? Aminado ang pamahalaan na hindi sumasalamin sa aktual na bilang ang mga reklamong natatanggap ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC kaugnay ng pangaharas ng mga online lending sa bagong Pilipinas ngayon. Public briefing siniwalat ni CICC Executive Director Yosek Aboy Paraiso na batay daw sa social media monitoring ng ahensya, maraming nagrereklamo ng pananakot at pamamahiya kabilang na ang pagpopost sa social
media at pangaharas maging sa mga kamag-anak ng umutang. Nilinaw ni Paraiso na hindi dapat isisi ng mga biktima sa kanilang sarili ang gantong pagtrato at iginiit na mali at hindi katanggap-tanggap ang gantong gawain. Dahil dito hinimok ng CICC ang publiko na i-report ang mga insidente sa hotline 1326 at sa kanilang opisyal na social media pages, lalo na kung sangkot ang mga illegal at hindi rehistradong lending apps sa Securities and Exchange Commission o yung SEC. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat Gilbert Perdes. Nagatid sa ating oras sa 17 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Questionable para sa ilang leader ng Kamara ang timing at mga paratang ng 18 ex-Marines na may mga senador, kongresista at executive officials ang tumanggap ng mga maletang naglalaman ng pera. Naniniwala mga kongresista na layunin ng mga taong nagpakilalang dating marino na guluhin at sirain ang nalalapit na impeachment hearings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, malinaw ang nais ng 18 ex-Marines na siraan ang mga miyembro ng Quad Committee at ang komiteng hawak sa impeachment proceedings sa Vice Presidente. Iginit naman ni Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V na walang katotohanan ang mga aligasyon at hindi na dapat palakihin pa mga isyong walang sapat na ebidensya. Dagdag pa ni Representative Ortega, dapat marili sa katotohanan at responsableng pahayag ang pampublikong diskurso. Sa kabila ng mga isyong ibinabato sa Kamara, nananatiling nakatuon ang institusyon sa paghahanda para sa impeachment hearings at wastong proseso sa ilalim ng batas. Senyor Balita! 18 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tingnan muna natin ang report sa Senado. Mga inihaing ethics, ayon. Mga inihaing ethics complaints laban po sa ilang senador maaari nang masimulan sa mga susunod na araw. Alamin natin ang detalye kay Sally Ortega Bueno. Sally? Mag-meeting na sa March 4 ang Senate Ethics Committee para tuluyan na makausad ang mga ethics complaint na inihain laban sa ilang senador. Ayon kay Senator J.V. Ejercito na chairman ng Ethics Committee, bunsod ng kawalan ng available na kwarto, pinayagan sila ni Senate President Vicente Soto III na gamitin sa nasabing petsa ang conference room ng Senate President. Ito para mapabilis ang pagsasagawa ng pulong at para makapagsimula na rin sila ng mga pagdinig. Sinabi ni Ejercito na executive session ang isasagawa na pulong ng mga miyembro ng committee at kabilang sa agenda ay ang pag-adapt ng rules at inisyal na pagsusuri sa mga ethics complaint. 5 senador ang ipinagharap na reklamo sa Ethics Committee, kabilang dito sina Senator Bato de la Rosa, Chis Escudero at Rizon Tiveros. Tumanggi naman si Ejercito na tukuyin ang 2 ibang babatas na may kaso at isisiwalat na lang daw niya ito kapag mayroon ng sapat na grounds ang ethics complaint laban sa kanila. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Sally. Nagatid sa ating orasan, 20 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, nagsampa na ng cyber libel case si dating Senador Antonio Trillanes IV laban po kay Attorney Levi Baligod, dating Congressman Mike Defensor at iba pang mga nagpakalat ng aligasyon na pinopondohan ng dating Senador ang mga investigador ng International Criminal Court. Dagdag pa ni Trillanes, paglabag sa Article 17 ng Rome Statute o Obstruction of Justice ang ginawa ng mga nagpakilalang 18 ex-Marines. Dahil dito sinabi ng dating senador na hindi na niya ikagulat kung mismo ang ICC ang magpapanagot sa mga nagpakalat ng naturang paratang. Yung mga yan, hindi natin papalagpasin. Kaya nga, I will be filing cyber libel cases against them. At tama na yan, si Baligod, si Mike Defensor, kung sino pa ang mga nagkakalat nito. Kasi kailangan
tanda. At ito pala, idagdag ko lang na yung ginawa nila actually violation ng Article 17 ng Rome Statute. At yung ICC, hindi ako magugulat kung sila mismo ang magpa-file nito, yung obstruction of justice ang tinatawag nito. At dahil nilagay nila sa peligro yung yung buhay ng mga investigador ng ICC at lalo na yung mga witnesses. Nilinaw pa ni Trillanes na likas na sa proseso ng ICC na magpadala ng investigador sa bansa kung saan naganap ang mga kasong kanilang hinahawakan. Yung ICC po, popondohan nila yung sarili nilang operation. Tama ho kayo. Kailangan nilang pumunta rito kung mag-iimbestiga sila, di ba? Ngayon, ito yung it defies common sense. Ang sinasabi nila, nagbigay ng $2 million. Binigyan ko sila ng $2 million para mag-imbestiga sila rito. Na-imagine ba nila kung paano ilalabas ng mga investigador yung $2 million na yun? Ano, ilalagay lang sa maleta at isasakay sa aeroplano? Dinig ni dating Senador Antonio Trillanes the fourth sa panayam ng DWIZ. Senyor Balita! 22 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Pinaimbestiga na ng National Bureau of Investigation ang isiniwalat na akusasyon ng 18 nagpakilalang dating Marines na nagsasabing nag-deliver ng mali-maletang pera mula sa kickback sa flood control projects sa ilang kilalang opisyal na pamahalaan. Ayon kay bagong NBI Director Melvin Matibag, bineberipika na ng ahensya ang personal circumstances ng mga nagsasabing dating sundalo. Nabatid na batay sa revelasyon ng mga dating marino, sinabi ni Atty. Levy Baligod na umabot na sa 805 bilyon piso ang naipadala nilang pera para sa mga malalaking politiko gaya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez. Maliban dito, kabilang din sa mga inakusang nakatanggap ng pondo ang ilang kongresista na pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Senyor Balita! 24 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali, may report si June Samson. Napabalitang sisibakin sa pwesto si Bucor Director Katapang, tinawag na fake news. Alamin natin ang detalye mula kay June Samson. June! Mariing itinanggi ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr. na papalitan na siya sa pwesto. Nag-ugat ang issue ang may nagpakalat ng mga gawa-gawang ulat na nagsasabing siya ay papalitan na bilang pinuno ng Bucor. Kaugnay sa mga espekulasyong yan ay naniniwala si Katapang na ito ay gawa ng masasamang pwersa pero binigyang din niya ang malalaking hamon na kaakibat ng mga posisyon ng otoridad lalo na sa loob ng mga pampublikong institusyon. Iginiit pa niya na ang pagkalat ng fake news ay isang nakakaalarmang kalakaran na sumisira sa integridad ng mga institusyon at sa tiwala ng publiko. Mahalagaan niya na maging mapagmatsyag at mapanuri ang publiko at hinikayat na beripikahin muna ang impormasyon bago ito paniwalaan at tiyakin na mapagkakatiwalaan ang mga pinanggagalingan ng balita. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Sa lahat po ng mga nananangalian, tuloy-tuloy pa rin po ang paghatid namin sa inyo ng mga balita at report. Mula pa rin po sa mga kagapay natin ng mga bumubuo ng reportorial team ng DWIZ Radio at Alay 23 TV hanggang alauna po tayo ng hapon. At ayan, tama-tama. Nagkapalan doon tayong makapanayam ang legal counsel po ni dating Senator Bong Revilla Jr. Na si Attorney Ryan Balise para po kumuha tayo ng update sa sitwasyon po ngayon ng kanyang kaso na isinampa po ng ating gobyerno kay dating Senator Bong Revilla. Nasa linya na po natin si Attorney Ryan Balise. Attorney, magandang umaga po. Buenos dias. Buenas tardes po pala. Magandang tanghali. Magandang tanghali din po, Senior Ray, at magandang tanghali sa ating mga tagapakinig at sa taga-subaybay ng inyong programa po. Magandang tanghali po. Attorney Balise, ano lang yung pinaka-update ng mga sinampa ng nakaso ng gobyerno laban po kay Senator Bong Revilla?
Ito po, as update, may dalawang kasong hinaharap si Senator Bong dito sa Sandigan Bayan ngayon. Yung una, yung malversation case na siyang dahilan kung bakit siya kasalukuyang nakapiit ngayon sa Payatas. Ano po? Yan po ay scheduled retrial next week na po, March 6, 2026. And then after that, didinggin ho ng Sandigan Bayan ang petition for bail ho namin na aming inihain naman noong February 20, 2026 kasama ng mga ibang petition for bail ng ibang mga akusado na naghain din ng kanilang kani-kanyang petisyon. Ngayon, dun naman po sa graft case, which is another case for the same alleged project that he is being accused of, magkakaroon po ng pre-trial yan next week din po, March 5 naman, 1:30 hapon. And pagkatapos po ng pre-trial na yan, magkakaroon na ng mga pagdinig sa trial naman po. Okay, and then we also have plunder case sa DOJ. Ito po yung under preliminary investigation pa lang po na kung saan kung hindi ako nagkakamali may pagdinig din ho sa March 3, 2026 at 1:30 in the afternoon po. So Okay po as yan. of now, DOJ naman yan. Opo. Okay. DOJ po, Okay. ito po yung kanyang Sa madaling salita, plunder case. Sandigan Bayan, puro sa karamihan po sa Sandigan Bayan. Tama ba? Yes po. Tapos yes po. ang mga pagdinig, ang mga pre-trial natin dyan. At susunod Yes. po, ang pinakahuli ay itong sa Department of Justice natin. Yes. Meron din po pala siyang isang malversation case na naipabala sa DOJ na ito ay submitted for resolution na. So bale, sa aming bilang ngayon, 2 sa Sandigan Bayan at 2 ho sa DOJ. Dalawa sa Sandigan Bayan, 2 sa DOJ. Tama po. Okay. So, ano po ang status niyan? Anong inaasahan natin sa mga kasong yan? 2 sa Sandigan Bayan, 2 sa DOJ. Habang po siya nakapit dyan sa Payatas. How long will it take? Yan po ba may mga possibility na yung mga grab case na yan ay mabigyan ng linaw o ika nga ay magkaroon ng pagkakataon na talagang mapatunayan na ito ay walang katotohanan o may katotohanan? Yes, Senior Ray, yung aming pinaka-focus ngayon siguro kung mamarapatin ninyo yung current na case sa Sandigan Bayan on malversation kasi nga po, gaya ng sabi ko kanina, yung malversation case ang dahilan kung bakit siya currently detained. Okay. Ano po? Opo. So, yung petition for bail ho namin, pagkatapos po ng March 6 pre-trial, didinggin ho yan. Magkakaroon ho ng mga continuous hearings Aha. for the purpose of determining whether or not the guilt Guilty. of for purposes of bail lang po, whether or not the guilt of the accused is strong. In other words, magpe-present ho ng mga testigo yung prosecution, and we expect to confront these witnesses, to examine them, and hopefully we will be able to clarify na sa totoo lang yung kanilang charge against Opo. Senator Bong ay mahina. And in which case, kung papanigan ng aming posisyon Opo. at makita ng Sandigan Bayan na hindi malakas ang ebidensya laban sa kanya, Aha. ay papayagan ho siya magpiyansa. Ayun. Kaso po, sabi nyo, 2 ang nasa Sandigan Bayan. Yes po, Attorney. yung graft case naman po, bailable yun. Naipabala na rin na nag-post na kami ng bail noong Okay. January 20 pa po. Opo. So, kung sa madaling salita, ito lang po ang tinututukan natin ngayon, yung petition for bail sa unang kaso sa Sandigan Bayan. Ganun po ba, Attorney? So far, yan ang pinakamahalagang hurdle sa amin ngayon. Kasi Okay. yan nga ho yung dahilan kung bakit siya Nakabilanggo. naka-dictate currently. Oo. Opo. Mhm. At tapos, ito pong sa DOJ, susunod dito after this Sandigan Bayan na mga sunod-sunod na trial niyo. Yeah. Umaasa nga po kami na sana hindi na iiyak sa Sandigan Bayan itong mga charges na ito sapagkat sa posisyon namin kung saan ang makita na mahina talaga yung ebidensya laban kay Senator Bong. Ayun. Ang posisyon naman namin dito, kung titignan lahat ng mga charges sa kanya, ay pawang base lang sa affidavit ni Yusek Bernardo. Okay. Nothing more. Opo. Puro affidavit lang po yan.
So, Yes po, parang lang sinabi yan. nyo na parang kulang sa sustansya yan. Parang ganon. Tama po kayo, yan po ang aming posisyon. Uncorroborated yung kanyang mga yung kanyang mga sinasabi. In fact, Opo. nabanggit ko na rin ito, hindi lang sa inyong programa, Aha. sa ibang forum din na Opo. so far, 6 po ang naging affidavit na ni Yusek Bernardo laban kay Senator Bong. And when we dissected these affidavits, makikita dyan na napaka-inconsistent ng kanyang mga sinasabi. Kumbaga man, pabago-bago yung kanyang kwento. Pabago-bago yung kanyang sinasabi. Sa isang affidavit, sinasabi niya na ito yung nangyari. Sa musunod na affidavit niya, hindi pala Ito yun naman yung ang nangyari. Okay. Opo. So, hindi isang consistent. affidavit- Sa madaling salita, Opo. Attorney, hindi consistent. Parang Hindi ganon. po. Inconsistent on material points. Yan po yung aming ipinupunto dyan. Aha. So, actually, yung affidavit mo, may tuturing nating isang malaking katibayan, even though na hindi to sinusuportahan ng anumang mga bagay na talagang merong tayong nakitang concrete doon sa affidavit. Magandang punto nga po yan, Senior Ray, at dahil nabanggit ninyo na kung affidavit lang, kung sinasabi lang ng isang testigo at walang corroborating piece of evidence, whether documentary or otherwise, like real evidence, Opo. mahina ho yan. Kasi sa tingin namin, kung ito lamang ang magiging basehan sa mga akusasyon kay Senator Bong, dapat ngayon pa lang pinalalaya na siya. Dapat ngayon pa lang dismiss na yung kaso eh. Balit, meron tayong proseso. We have the petition for bail, we have to undergo trial, we have to undergo all these procedures in order for us to be able to have him in the end, acquitted or maabsuelto. Ayun. So, ilang araw na ba o ilang linggo na ba nakakulong si dating Senador Bong Revilla? Hello? Tony? Hello po. Ilang araw na po ba, ilang linggo na po ba nakabilanggo diyan si Senador Revilla sa Payatas? Attorney, narinig niyo ba ako? Nawawala ta. Naputol. Okay, babalikan natin mamaya si Attorney. Naputol yung linya niya. Sandali lang ha. 39 minutos na po, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Habang muli nating medyo yung naputol natin pagkikipag-unayan kay Attorney Balise ay medyo naputol lang ng konti, nagkaroon ng konting aberya. Pero babalik ko natin si Attorney Rian Balise, ang legal counsel ni Attorney dating Senador Bong Revilla. Attorney, ilang araw o ilang linggo na ba? May buwan na bang naka-detain si dating Senador Revilla diyan sa Payatas? Mahigit 1 buwan na po, Senior Ray. Wow. Siya ay na-commit noong January 20 of this year po. Kumusta naman po yung sa bilangguan niya? Okay naman doon? Well, gaya nga ng sabi ko, siya ay lumalaban. Hindi convenient ang kanyang posisyon ngayon. Very inconvenient as compared to his regular daily life nung wala pa itong kaguluhan na nararanasan niya ngayon. But of course, ang sinasabi namin, we live day by the day, no? Lumalaban kami araw-araw, inconvenient. May mga kasamahan siya doon, pero syempre, iba pa rin yung nakapiit, no? Pero naniniwala ako at sinasabi ng ating buting senador pag binibisita namin siya doon sa isang location doon sa Payatas, no? Na yung pananalig, yung kalooban na lumaban araw-araw. Naniniwala kami na at the end of the day, kami maabsuelto. In fact, gusto ko nga din bigyan diin na siya mismo, nung nalaman namin na may warrant of arrest na na-issue sa amin, hindi pa kumpirmado, agad-agaran siyang nag-surrender. Because it only shows his respect for the process, for the administration of justice. Naniniwala siya na walang kasalanan, na malinis ang konsensya niya. So, walang takot na harapin head-on itong mga charges laban sa kanya. Okay. We just hope na in the end, no, sana itong mga proseso na to pagkatapos daan at makita yung aming pinaglalaban, yung aming posisyon na talaga namang walang malakas na ebidensya laban sa kanya, ay mananaig ang
katotohanan na in the end, ma-absuelto kami sa mga charges na ito. Okay. Well said, Attorney Balice. Salamat po sa inyong pagbibigay daan sa amin. At Senyor Ray, maraming salamat po sa inyong pagkakataon na mai-update namin kung ano man yung kaganapan sa mga nagiging kaso laban kay Senator Bong. okay, we hope na manalig po sana ang ibig sabihin, manatili po ang justice dito sa nangyayari po ngayong investigasyon na ito. Attorney. Yes po. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat po. Si Attorney Rian Balice, ang legal counsel ni dating Senator Bong Revilla Jr. Nagatid sa ating orasan, 42 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Ituloy tayo sa mga balita pa rin natin at mga report sa mga pangunay mga balita natin ngayong araw na ito ng Huwebes, ika-26 ng buwan ng Pebrero. Samantalang may report si Gilbert Perdes mula sa Palasyo ng Malacanang. Paglulunsad ng Pag-abot Processing Center ng DSWD sa Cebu, pinangunahan po ni Pangulong Marcos. Detalye mula kay Gilbert Perdes. Gilbert? Pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng Pag-abot Processing Center sa lalawigan ng Cebu bilang bahagi ng pinaigting na programa ng pamahalaan para sa mga taong naninirahan sa lansangan. Layunin ng sentro na magbigay ng komprehensibong serbisyo tulad ng health services, pagkain, damit, pansamantalang tirahan, social support at tulong pangkabuhayan upang matulungan sila makabangon at makapagsimula muli. Ayon naman sa DSWD, mahigit 600 individual na walang tirahan sa Cebu ang naitala na at nakatagtang makinabang sa ilalim ng Pag-abot Programa. Sinusulong naman ng programa pa ipagtulungan ng DSWD at DILG at mga lokal na pamahalaan upang matiyak na may sasama ang mga pamilyang nasa lansangan sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program at iba pang social protection services. Sa pagbisita ng Pangulo roon, in-inspeksyon ito ang iba't ibang pasilidad ng sentro kabilang na ang klinika assessment at profiling area, dormitoryo, child minding room at iba pang pasilidad na magsisilbing pansamantalang kanlungan ng mga benepisyaryo. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totong Las, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! 44 minutos na. Maraming salamat si Gilbert Perdes direktamente sa Palasyo ng Malacanang. Maraming salamat at 12 minutos na o 44 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, tikom ang bibig ni Metro Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III. Kaugnay po ng dokumentong inilabas ni Atty. Levy Baligod na nag-uugnay sa kanya sa isang pulong na may kinalaman sa sinasabing pagbabayad sa mga investigador ng International Criminal Court. Ayon kay GM Torre, nakita niya rin ang affidavit kung saan nabanggit ang kanyang pangalan kasama ang ibang personalidad kaugnay ng sinasabing pagpupulong sa isang bahay sa Bel Air. Gayunman, iginit ng MMDA chief na mas mainam munang hintayin kung kayang patunayan ang mga paratang na ito bago siya magbigay ng mas detalyadong pahayag. Anya, sa dami ng pangalang nabanggit sa dokumento, hindi niya ito itinuturing na malaking issue sa ngayon. Senyor Balita! 45 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Babalik po kami sa mga karagdagang detalye pa rin ng ating mga balita pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. That time check. Tapos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Marami po salamat sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa ating paghatid ng mga balita ngayong araw na ito. Salamat po sa inyong pagtangkilik at syempre sa kaibituran po ng aming puso. Nagpapasalamat kami sa inyong walang humpay na pagsubaybay sa lahat po ng mga palatuntunan namin dito sa DWIC Radio at Aliw 23 TV. At siya nga pala, binabati ho namin yung lahat ng mga amigos at mga amigas natin. Yung nasa Engineering Center ng University of the Philippines, siya pong masisipag nating mga security guard, si Melito Igis at si Romualdo Torculas. Ayan, magandang tanghali sa inyong lahat dyan. Okay, dyan sa lugar ng National Engineering Center sa University of the Philippines. 50 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. May paalala po sa atin ng PAGCOR upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga mananaro laban dito. Inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website
Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na in-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panininlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala po ni Mantenko na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami po ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/PagcorGuarantee. Senyor Balita! Nagbabalik si Celia Ortega Bueno. Panukalang batas na mag-oobliga sa mga law enforcers na magsuot ng body-worn camera tatalakayin po sa plenaryo ng Senado. Detalye mula kay Celia Ortega Bueno. Celia. Nakatakda ng talakayin sa plenaryo ng Senado ang panukalang batas na naglalayong obligahin ang mga pulis at iba pang law enforcement officer na magsuot ng body-worn camera sa tuwing magsasagawa ng operasyon. Sa sponsorship speech para sa Senate Bill number 1908, iginiit ni Senate Committee on Public Order and Dangerous Drug Charge Senator J. Versito na pinoprotektahan ng body cam ang publiko at ang mga alagad ng batas para sa maayon sa paggampan sa kanilang tungkulin. Sa klaw ng panukala ang pagsusuot ng body camera sa pagsisilbi ng warrant of arrest, hot pursuit operations, anti-illegal drug operation, anti-cybercrime at anti-human trafficking operations, pagpatupad ng visitorial powers at checkpoint operation. Sa ilalim nito, magiging mandatory ang dokumentasyon operasyon para sa Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Bureau of Jail Management and Penology at Philippine Drug Enforcement Agency. Nakatakda rin na sa panukala ang minimum technical standards ng mga body camera. Magpapataw naman ang parusa sa mga lalabag kabilang ang hindi pag-activate ng body camera, hindi otorisadong pag-access sa recording, pagpapabaya sa pagbubunyag ng footage o sadyang pag-manipulate at pagsira nito. Iginiit ni Versito na sa pamagitan nito ay mapapalakas ang transparency at accountability sa mga alagad ng batas at mas mapapatibay ang tiwala ng publiko sa mga institusyon at sa rule of law. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno para sa Impila Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Celia Ortega Bueno. Samantala, naibalik na ng National Grid Corporation of the Philippines ang operasyon ng Unidos Katiklan 69 kilovolt line. Mas maaga ito kaysa sa itinakdang completion ng naturang linya sa March 2026. Dahil dito, naibalik na ng Akelco ng Katiklan at Boracay Substation ang regular na configuration kasunod ng matagumpay na koneksyon at energization ng bagong Katiklan 69 kV XLPE underground cable at nakumpleto ang reconductoring ng buong Unidos Katiklan 69 kV line. Inalis na rin ang temporary bypass line na inilagay upang mapanatili ang daloy ng kuryente sa kasagsagan ng rehabilitasyon. Senyor Balita! Aminado si Manila 3rd District Representative at Chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability Joel Chua na mahihirapan ng Kamara na mapa-impeach si Vice President Sara Duterte sa 20th Congress. Gaganapin sa susunod na linggo ang pagdinig ng House Justice Committee tungkol sa sufficiency in form and substance ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. At ayon kay Congressman Chua, malaking hamon para sa Kamara na mapa-impeach si VP Sara, ngunit gagawin ng mga mambabatas ang constitutional duty nito. It's a challenge dahil unang-una, iba na yung komposisyon ng mga miyembro ng Congress ngayon. Unlike before, yung mga pumirma dati ay miyembro ng 19th Congress. Ngayon, 28th Congress na. Pangalawa, syempre, lahat yan nakatingin sa 2028. At nakita rin naman natin na syempre, hindi rin naman ganun kadali yung mga pinagdaanan, yung character assassination. Talagang pag ang mga miyembro ka na ito, talagang medyo mabigat ang pagdadaanan mo. It's really a tough task to do. Pero ako naniniwala naman kung mapapatunayan,
kung matitibay yung ebidensya nitong mga complainant, tingin ko naman yung mga kasama natin sa Kamara, gagampanan din nila ang kanilang sinumpaang tungkulin. Sa usapin naman ng pagbabalangkas ng mga batas, tiniyak naman ng kinatawan ng Maynila na magagampanan pa rin ito ng kanyang mga kasamahan. 305 ang congressman, ang miyembro naman ng Committee on Justice, 30 lang mahigit. At saka iba naman ang oras ng committee hearing. Talaga naman nagkakanta kami ng mga committee hearing every morning at saka bago mag 3 o'clock, bago mag-session. So tuloy-tuloy naman. Sanay na tayo dito. Hindi lang naman ito yung mga kinukommittee hearing natin. Nung kailan lang, umattend tayo ng committee ng Ways and Means, committee ng Public Order. So lahat naman yan, parte ng trabaho. At saka ito, constitutional duty namin. Ang mandato na nagsasabi na gawin namin itong tungkulin na ito ay walang iba kundi ang ating mismong saligang batas. Dinig ni Manila 3rd District Representative Joel Chua sa panayam ng DWIZ. Senyor Balita! Kamara pa rin tayo, nandun pa rin si Jelly Mendez. Mungkahing gawing tourist destination ng WPS. Welcome sa committee ng Kamara. Detalye mula kay Jelly Mendez. Jelly? Welcome sa House Committee on Tourism ang ideyang gawing tourist destination ng Kalayaan Island sa West Philippine Sea o WPS. Ang inihayag ni Romblon Representative Eliandro Jesus Buday Madrona, ang chairman ng komite na makakatulong ang hakbang upang lalong makilala ang isla na bahagi ng Pilipinas. Sa posibleng i-explore sa Kalayaan Island para makilalang tourism destination ay ang cruise ship. Para kay Madrona, magandang timing din ito lalo't pinag-aaralan ng kanyang komite ang pag-amyenda sa 2009 Tourism Act. Matatandaang nito lamang Lunes, inaprubahan na ng komite ang panukalang mag-a-abolish sa travel tax na magpapataas lalo sa local tourism ng bansa. Tiwala si Madrona na mas malaki ang balik sa mga walang revenue mula sa travel tax. Kaya wala ring dapat ikabahala ang KIEZA, CHED at NCCA na sa kasalukuyan ay nakikinabang sa koleksyon mula sa travel tax. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod tama. Senyor Balita! Naniniwala si dating Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na bilang na lamang ang mga oras ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y kasunod ng paglantad ng mga nagpakilalang sundalo at marino na sinasabing nagatid ng bilyong-bilyong pisong pera sa ilang opisyal ng pamahalaan, kabilang sina dating Senador Antonio Trillanes at Pangulong Marcos. Git pa ni Panelo, nagsasabi ng totoo ang mga lumantad ng issue lalo't masyadong detalyado niya ang kwento ng mga ito para maging kasinungalingan. Senyor Balita! Yan po ang kabuang mga detalye ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Huwebes, ika-26 ng buwan ng Pebrero. At bago tayo tuluyang magwakas, patama ko tayo, kung mabuti ka sa iba, huwag kang umasa na magiging mabuti din sila sa iyo. Kasi hindi lahat ng mga puso ay gaya ng puso mo. Ayan ha. At siyempre susunod na po ang programang Showbiz na Showbiz with Anton sa loob po lamang ng ilang sandali. At minsan pa po si Senyor Ray Pacheco nagsasabi, kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Adios! Hasta